So, napakaganda po nung ibinigay na mensahe sa atin ng ating congressman ng Maharlika Party List. Opo, kasi Maharlika po tayo, kaya naitanong ko rin po sa kanya, ako po sasagutin ko naman tama lahat ng binanggit ng ating kasamahan, ano po. Pero may mas malalim pa po, may mas super lalim pa pong kahulugan. At may kinalaman dito sa nangyayari sa buong mundo po ngayon. Okay po. At kaya natin patunayan yan. Kaya after this first program, ito po yung first program natin, ito po yung food security at tawag po nito ulitin natin key program. Susi ng programa. After na may ayos natin ito, yung ikalawang programa is master key program. Then may pera na tayong lahat. May kaya na tayong lahat. Hindi natin ititiwala yung pera natin sa iba't ibang bangko. Doon na may tatayo ang Maharlika Bank. At yan po ang totoong kinakatakutan nila. Then mag-engage po tayo sa gold mining. Yun po yung ikalawang program. Ulitin ko po, ikot ko na po Pilipinas. Alam ko kung saan nakalagay ang lahat ng high-grade gold ore. Ito nilata po yan. May machine po tayo nakatago. Ulitin ko ulit. Ang isang machine without any chemical, friendly environment, kaya mag-produce ng 2 kilos every day. Gagamitin po natin pang justification yan doon sa pinagkakaguluhan ng mundo ng mga para na nilot ng mga journalist during that time. Yun po yung sandali na binawi, pinigit ng Diyos yung kanyang matay ng World War II. Yun po yun. Doon po nag-start yung open umbrella panahon ni Apo Marcos na nagpahiram ang bansang Pilipinas. Pilipinas, sabihin na natin pero ibang Maharlika. Dahil natin ang opinion, ano po? Ang opinion is mula sa lahi ni Libe, ng Libo. Ipinahiram yung mga gold billion certificate sa iba't ibang bansa para hindi magreklamo. Kasi damage of war, hindi natin pwedeng ibalik sa kanila yung mga nalutligin po na pinala dito sa ating bansa. Until now, yan po ang kaguluhan nangyayari. Yan po ang may mga kinalaman din sa mga ibang politician natin. Napakalalim po ito, pero yan po yung totoong program natin. And then, pag nangyari po yan, bubuksan natin yung panibagong gold billion certificate. Magbubukas po tayo ng panibago kasi doon sa itatayo natin mga mining. At yun po ilalabas na natin yung mga tagong yaman. In every 1 bar, ano po natin yan ng 1 kilo ng ating gold ore para masira yung DNA test. Then magpupo ng panibagong gold billion certificate. Kasabay po ng Maharlika Bank ang Maharlika Museum. Patutunayan natin dito na nandito yung mga hari ng panahon noon. Nandito yung mga reyna ng mga panahon noon. Okay. May mga areas po tayo na ilalantad natin barko-barko yung ating mga kagamitan na sinauna. Yung isang bandirado pa lang ang panit po doon, nagkakahalaga na po ng $1,000,000. Ilalantad po natin ito. Okay, dito sa National Museum, may donate po tayo dyan. Panty at prana dito. Andiyan pa po, ewan ko kung nandyan pa ha. Ako, sa ating po galing yan. At tuloy-tuloy po natin ilalabas yan after this first program. Gawin po muna natin yung first program. Patunayan natin na totoong hindi po tayo alitin. Na totoong sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, titindig po tayo. Aahon po tayo. Walang pwedeng sinumang umawak sa atin na panyaga. Makakatulong natin sila, oo. Pero yung i-control tayo, hindi pwede. Yung alipinin tayo, hindi pwede. Pero as of now, nangyayari naman na po. Wala na tayo halos sariling lupain. Tama po? Pero sa pamamagitan itong gagawin natin, dahan-dahan, aangat po tayo at patutunayan ko po sa inyo, kapag nagampanan natin, ang pinag-uusapan natin kanina, yung kitaan. Diba? Yung paano i-input yung new videos natin. Okay na, paano lahat magkakaroon ng mga magagarang sasakyan, magagandang bahay. Yun ang matutulog yung development program project natin. Pero pagpasok sa ikalawang program, yun na po, sabog. Ibig sabihin, hindi tayo ordinaryo. Full-blooded tayo ng Maharlika ng pagiging bughaw. Yun yung pinlano ng matandang Apo Marcos noon na hindi natuloy kung bakit kinidnap siya ng 1986 revolution na pinipilit papirmahin para yung kayamanan maging pag-aari ng Amerika. So malalim po. So,
stop ko na muna, natuwa ko sa explanation na tutulungan natin si Sir, ano po, Congressman. Sa Mindoro, may 1.1 po tayo, more than 300,000 people po yung nandoon na pag sinabi natin ito yung gusto nating iboto, yun ang iboboto. So, pang one seat na po yun. So, sa ngayon parang kailangan makabuo kayo ng mga nasa 800,000. 500? Okay, 500. Oh. May magsasaka party list, medyo natulungan na rin natin, naka one seat na yung magsasaka party list. Natuwa ko sa kanya kasi pinasyaran ko siya, pinakita niya yung bahay niya sa akin, talagang magigiba na. Yung sasakyan niya, lumang-luma. Pero nanagulan ko yan nung panahon sa agrikultura. So, pinakita niya sa akin na nung panahon niya, hindi siya nangurap. Kaya parang tuwa po ako sa kanya, sige, bigay ko sa iyo isang area, nagkaroon siya ng one seat. Yun po. So, dito naman, ang plataforma po, napakaganda naman po ng plataforma nyo. At tuloy lang natin, pagtulong-tulungan po natin. And then, pag na-present natin yan at nangyari nga, may tendency po na gusto mong pumunta sa Senado o pagkakataon ka dahil kilala ka na, nagpaputo ka na, ganun po yan. So, yun po yung isang yun natin gawing strategy sa puso natin dahil bayan natin ito, ang bawat Pilipino, consider mo, one family tayo. So, yun po. At ano po, baka gusto magsalita ni RD, ang ating pong Regional Director ng Region 3. Kasi nakita ko kung paano niya